Ang kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na napagkasunduan ni Donald Trump ay nagdulot ng malawak na protesta sa Amerika, lalo na mula sa mga taga-suporta ng MAGA. Ganito ito inilatala ng mga Amerikanong media. Ang kasunduan ni Pangulong Trump sa Iran ay nagbukas ng isang delikadong pangalawang frente sa digmaang sibil ng mga taga-suporta ni Trump na pinasimulan ng mga agresibong kalyado na itinuturing ang mga konsesyon ng Estados Unidos bilang isang eksistensyal na pagtataksil sa Israel at sa mismong Estados Unidos ng Amerika. Para kay Donald Trump, maaring masama ang kalabasan nito dahil ang mga pangunahing konserbatibong taga-suporta na sumuporta noon sa digmaan kontra Iran ay biglang nagtatanong kung anong klaseng kasunduan at pagtataksil ito. Sa madaling salita, sinasabi nilang miloko si Trump. Agad kong sasabihin, may sinisisi na sila sa White House at lahat ng pagkabigo ay ituturo nila sa isang kawili-wiling tao. Pag-usapan natin ang sitwasyon sa Amerika at ang reaksyon ng media at kanang pakpak ng mga taga-suporta. Ako si Alexei Pichi at sabay-sabay nating talakayin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, i-like ang episode na ito at huwag kalimutang mag-iwan ng komento sa ilalim ng video na ito. At mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa description ng video na ito. Kaya ang link nito ay nasa description ng video na ito. Magsisisimula ang episode sa CP mula sa publikasyong Axios. Sa loob ng 2 termino at 11 taon sa sentro ng pansin ng politika, wala pang issue ang naghati sa mga taga-suporta ni Donald Trump gaya ng digmaan laban sa Iran. Nang magsimula ang pag-atake ng Amerika sa Iran, ang mga pangunahing isolasyonista tulad nina Tucker Carlson at Marjorie Taylor Greene ay tila itiniwalag. Si Trump ay pinuna dahil inisip ng ilan na tinalikuran niya ang prinsipyo ng America First pabor sa Israel. 3 buwan ang lumipas nang magkaroon ng pansamantalang kasunduan at tila malapit ng kapayapaan, ang mga hardliner na Republikano na dating sumuporta kay Trump sa labanang ito ay ngayon ang nangungguna sa sarili nilang matinding pag-aaklas. Sa madaling salita, parehong naging magkasalungat ang dalawang panig ng MAGA movement bigla. Ngayon, hinihiling ng mga konserbatibo sa Amerika na sumusuporta sa Israel na may pakita sa kanila ang teksto ng memorandum ni Trump sa Iran na nagpapakita ng hindi pagkakasiya sa lihim at umano'y nilalaman ng kasunduan. Sinasabi nila kung ang kasunduan sa Iran ay talagang napakaganda at tunay na sumasalamin sa interes ng Estados Unidos, bakit hindi ito ay pinapakita ng publiko sa mga Amerikano bago ito pirmahan sa Geneva sa Biyernes? Bakit nga ba kailangang itago ito? Pero kung talagang napakaganda ng kasunduan, kung napakaganda ng deal, ipakita ninyo ito sa mga Amerikano. Lalo pang pinalala ng White House ang sitwasyon. Una, sinabi nila doon na ang teksto ng kasunduan ay ilalatala sa publiko sa Martes o Miyerkules. Pero noong Miyerkules, sinabi ni Donald Trump na maaring mangyari ito sa Biyernes, ibig sabihin ang paglalatala ng kasunduan, ngunit pagkatapos na ng opisyal na seremonya ng pagpirma sa Geneva. Ngayon, tinatanaw ng MAGA movement at pamunuan ng Republikano sa Kongreso kung bakit hindi pinakita sa kanila kahit sa mga kongresista ang dokumentong ito bago ito pinirmahan. Ganito rin ang nangyari sa Israel. Kahit kasali sila sa tigil putukan, hanggang ngayon wala pa ring opisyal na kopya ng memorandum ng pagkakaunawaan. Noong Martes, nagpalala pa si Trump ng negatibong reaksyon nang purihin niya ang mga negosyador ng Iran sa isang bilateral na pagpupulong kasama ang Emir ng Qatar na mahalagang tagapamagitan pero hindi pinagkakatiwalaan ng maraming pro-Israel na Republikano. Израильские республиканцы. Naginit ang mga aktivista ng MAGA movement nang purihin ni Trump ang mga Iranian at tawagin silang astig na diplomat. Ayon kay Trump, nakikitumot tayo sa mga tao na sa tingin ko ay napaka-rasyonal. Masarap kausap ang mga opisyal ng Iran. Hindi sila radikal. Gusto lang talaga nilang tulungan ang kanilang bansa. Ngayon, biglang nagtanong ang mga kanang Republikano kung ganoon pala kaayos ang mga taong ito, bakit dati mismo si Donald Trump ang tumawag sa kanila ng mga terorista o rehimeng Iranian? Ayos naman daw ang mga taong ito. Sabi nila, gusto lang tumulong sa bansa nila. Ang pagtutol ng mga kaalyado ni Trump na pro-Israel ay nahahati sa 3 kategorya. Ang memorandum ng pagkakaunawaan ay mapapahintulot sa Iran na kaagad na magsimulang magbenta ng langis, magbubukas ng posibilidad sa pagtanggal ng mga parusa, pag-unfreeze ng pondo at paglikha ng $300 bilyong na pondo para sa rehabilitasyon sa susunod na yugto ng negosasyong nuklear.
Binibigyan diin ng mga opisyal ng Amerika na ang tulong pinansyal ay may kondisyon. Ngunit ang mga taga-suporta ng mahigpit na paninindigan ay tutol sa ideya ng perang papasok sa Tehran. Sabi nila, sandali, binatikos noon ni Trump si Barack Obama sa pagbigay ng $400 milyong sa Tehran. Pero ngayon, mas malaki pa ang ibibigay natin sa Iran. Nasa matinong pag-iisip ba kayo? Ikalawa, ang mga buwan ng matinding lakas militar ay nagpahinto sa infrastrukturang nuklear at karaniwang depensang militar ng Iran. Ngayon, giit ng mga taga-suporta ng mahigpit na paninindigan sa pagpasok sa 60 araw na panahon para sa negosasyon at pagtanggal ng blokadang pandagat, nawawala kay Trump ang malakas na leverage laban sa Iran. Ikatlo, tinatanggihan ng mga kritiko ang ideya na mahihikayat ang Iran na maging mas mahinahon. Ibinabagi rin ang pamamagitan sa mismong gobyerno ni Trump. Sa totoo lang, kahapon, nabanggit ko ito dito sa YouTube channel na ito ng Direktor ng Central Intelligence Agency ng US, si John Reddiff. At nung nakarang araw, paalala ko lang, ikinuwento ko ito dito sa YouTube channel na ito na binalaan ni John Ratcliffe, Direktor ng US Central Intelligence Agency, si Donald Trump tungkol sa pagdududa ng intelihensya ng Amerika sa kahandaan ng Tehran na magbigay ng mga nuclear na konsesyon, hindi para sa kasalukuyang memorandum, kundi para sa pangwakas na kasunduan. Sa huli, kahit ang mga taga-MAGA na dating sumuporta kay Donald Trump sa digmaan, ngayon ay hindi na nila maintindihan ang nangyayari. Halimbawa, tinawag ng komentador ng Fox News na si Mark Tison na isang sakuna ang posibilidad na maglaan ng $300 bilyong sa Iran. Parang inaalok mo ang Germany nung ikalawang bigmaang pandaigdig ng Marshall Plan habang ang mga Nazi ay nasa kapangyarihan pa. Nakakatawa talaga ang asal ng ilang taga-suporta ni Trump mula sa Republican Party. Halimbawa, sinabi ni Senador Lindsey Graham na hindi kasalanan ni Trump kahit ano paman. At nanawagan siya sa arkitekto ng kasunduang ito, ibig sabihin kay Vice Presidente J.D. Vance na humarap sa Kongreso. Ipaliwanag kung anong kasunduan ang nilalagdaan ninyo doon. Naiintindihan ninyo na yon hindi na kay Trump mapupunta ang sisi, kundi kay J.D. Vance, na tutol naman talaga sa pagsisimula ng digmaan laban sa Iran noong Pebrero ng taong ito. Sabi niya, huwag tayong makipagdigma. Bakit kailangan pa ito? Para saan ito? Ngayon, ironic na si Vance mismo ang sinisisi dito. Ngayon, lahat ng sisi ay kay J.D. Vance na ituturo. May dahilan siguro kung bakit si J.D. Vance ang pinapapunta ni Trump para pumirma ng deal sa mga Iranian sa Geneva sa Biyernes. Ayon sa Axios, mas posibleng maapektuhan si J.D. Vance ng pampulitikang epekto ng kasunduang ito kaysa kay Donald Trump na laging naipapakita ang sarili bilang presidenteng humarap sa Iran nang walang ibang naglakas loob. Habang dinepensahan ang deal noong Martes sa programa ni Megyn Kelly, tinanggihan ni Vance ang batikos ng mga mahigpit na taga-suporta na niya'y nais ng walang hanggang labanan hanggang mamatay lahat ng Iranian. At pagkatapos ay nanawagan sa mga nagdududa mula sa kilusang MAGA na manatili sa koalisyon. Ang panganib na haharapin ni J.D. Vance sa 2028 ay ang pagmamana niya ng parehong panig ng hidwaan. Sa isang banda, ang digmaan na nagtulak palayo sa mga isolationist, MAGA, at sa kabilang banda, ang kasunduan na nagpagalit sa mga taga-suporta ng mahigpit na linya. Sa huli, ibabahagi ko ang isang interesanteng sipi mula kay Ben Shapiro. Kung pipirma ang Pangulo ng hindi kapakipakinabang na kasunduan, marami sa amin na bumate at sumuporta sa kanya dahil itinuring naming bayani ang mga ginawa niya sa Iran ay labis na madidismaya. Pero tulad ng alam ninyo, hindi si Trump ang sisisihin kundi si J.D. Vance. Dito ko ilalagay ang tuldok. Ibahagi ang opinyon at konklusyon sa komento, mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at i-like ang channel. Kung gusto ninyong suportahan ang gawain ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Merong Patreon, Buy Me a Coffee, Crypto Wallet, bank details at YouTube sponsorship. Pumili kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo at ako'y magiging lubos na nagpapasalamat sa anumang suporta ninyo. Iyon lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.